At ayan na nga mga kawiring, wala na tayong intro-intro, simulan na natin. At kasalukuyan tayo nagbabaybay, papunta tayo ng Legazpi. At meron nga ng tawag na pinalitan lang ng gasket ay hindi na umandar. At yan po ang tatalakayin natin ngayong araw. Kasi 6SK1, palit lang ng cylinder head gasket. Ayun, hindi na umaandar. Na-check na ng electrician. At na-check na rin ng mekaniko. Ngayon nagtawag sila sa atin, galing pa tayo ng DAIT. Sinirbisan natin itong unit na ito, Legazpi. At yan na nga guys, nakikita natin yung Vulcan Mayon. Habang binabaybay natin itong papuntang Legazpi, ayan, tanaw na tanaw natin ang Vulcan. Ang issue guys ay hindi na nga umaandar. Check natin guys dyan kung ano talaga ang naging problema ng unit. Subaybayan natin. Mapihit. At yan na nga guys, na andito na tayo sa unit. Ang una naming binuksan dyan ay yung takip, yung ibabaw. At ito naman ay fully electronic. Una namin na tinanggal yung mga wiring. Yung mga wiring yan. At tinatanggal namin yung mga rocker arm. Yan ay ilalabas namin yung camshaft. Yung cam, titingnan natin yan. At i-dismantle natin yan para ma-check natin kung na-timing nga. Kasi napansin ko dito, inuno na namin yan. Ayan, sinet na namin yan sa uno. Nakita namin ay advance siya ng 3 ngipin. Pag setting namin yan, parang naka-advance siya ng 3 ngipin. Pero sabi ng mekaniko, 2 beses, 3 beses na daw nila yan na tiniming. Pero ganun pa rin, hindi pa rin umaandar. Kasi ito guys, ganitong mga klaseng rocker arm saka gear, ay pag tinanggal natin ito, may pumipitik dito guys. Yung may spring kasi ito. Ayun yung spring nito, pag hindi natin napansin na pumitik, madidis sa timing na nga. Pero yung makina, okay naman yan, naka-timing naman yan. Kaya lang yung gear guys, may sikreto dyan. Pag once na tinanggal natin yan, tinanggal na natin yan, at di natin na-scripan, o kaya punasan muna natin yung gear. Pagka tuno natin yan, punasan natin yung gear, lagyan natin ng marking. Kaya yung, di ba, yung parang pentats niya na di kulay. Bago natin hugutin, markingan muna natin yan, punasan natin yung dulong yun. Pag hugot natin yan, malalaman natin yan kung hindi nga naka-timing. Kaya ang ginawa namin yan guys, nilagyan ko ng marking yan sa dulo. Yung mga gear na yan, bago ko pinahugot, meron na ako dyan marking. Paglabas yan, mamumonitor ko na dyan yung gear kung talagang naka-timing. Ayan, naka-0-0 na yan. At dandaan na namin yung pinupulag. At may agad dyan, may napansin na agad ako dyan. Paghugot namin dyan, hindi siya pumitik. Pag ganyang klaseng gear mga kaibigan ay yung hati, pumipitik yan. Ngayon, kasi modelo na tong unit na to, siguro yung dating mekaniko hindi pa nakapag-experience nitong gear type na to. 6SK1 saka yung mga 4SK1, pare-parehas yan. Meron yan na siparito na gear na pag tinanggal natin ay magre-reset siya, magre-retiming siya, ibabalik mo siya. Meron siyang butas dyan, tutukuran lang natin at mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung aling butas. At hindi naman tayo gaano professional na mekaniko, kaya lang dyan batay sa aking experience, yan lang yung ginalaw ng mekaniko at nireset lang uli yung gear na yan at sinalang uli doon sa cam. Ano po, ayan na nga. At ano na natin yan, na pull out na. Ayan, at mamaya ituturo ko yan sa inyo yung makina kayo. 6SK1. Ayan yung time na hindi pa nahuhugot yan. Ayan, tinutuno na namin yan. Bago namin binaklas ay tinuno na muna niya yan. Siniro-zero natin yan para
masigurado natin kung naka-timing talaga yung pagkakasiting. Ayan na, nabuksan na. Ayan oh, iniikot natin yan. Pag tama dun sa timing yan, minarkingan ko na yan. Yan, tinatanggal na yan. Isa-isa na namin yan dyan natanggalin. Ayan guys, at binabalik na natin yan pa isa-isa. Binabalik na natin yung ibang mga pisa niyan. Na-reset na namin yung gear niyan. Pero mamaya tuturo ko sa inyo yung sekreto. Ayan, at di naman na sekreto yan at marami nang nakakaalam niyan. Ngayon dun sa sa mga na hindi pa naka-encounter ay ipapaliwanag ko sa inyo mamaya yung nire-reset na gear para umandar. At ayan nga nilalabo-labo na nga ng ating kasama itong pagbabalik na ng camshaft niya. Ayan guys, ipapaliwanag ko sa inyo yung kaunting aking kaalaman tungkol dun sa pag-reset ng gear. For example, ito yung 6SK1, magbibilog tayo guys. Ano po? Ito na yung bilog. For example, ito na yung bilog ng rocker arm. Ayan, meron siya dyan na bolt. Ano po? Ayan, gear na yan. Ano po? Gear. Ito na yung mga gear niya, no? Hindi na natin pagandahin. Example, ito na yung mga gear natin. Yan guys ay drawing pa tayo ng ayan, for example, ito yung gear. Ito yung gear na yan ay biyak yan mga kaibigan. Biyak yan. Biyak yan. Ito na yung biyak niyan. Pero gear din yan. Gear din ito. Ngayon ito na yung pinaka cam nya, pahaba siya dyan, cam na yan. Ngayon pagka hinugot natin ito dun sa makina at nagpalit tayo ng overhauling gasket at di natin na markingan yan, markingan natin dito, ito na yung gear, lagyan natin to ng marking na kahit yung di kulay na pen touch may kulay, bago natin hugutin yan, markingan natin yan. Ano po? Pero yan naka 00 na din yan ha. Sakto, siguradong naka-uno yan. Bago natin hugutin yan, namarkingan na natin yan. Kasi pagka inangat natin yan dyan sa makina, sa cylinder head, bibitaw yan, kalahating yan. Ano po? Bibitaw. May butas yan guys. Ayan, yung mga butas na yan, meron yan dyan na papasukan natin yan dyan ng yung pasok na tornilyo. Ayan. O kaya naman lagyan natin to ng vice grip, ipitin natin bago natin hugutin. Ayan. Ngayon kung paano natin mai-reset yan, pagka namarkingan na natin yan at dati naman nag-aandar ang makina, ibalik lang natin yung marking natin. Ano po? Kasi nagmarking tayo dyan. Pag pumiglas yan dyan at bumitaw, lilipat yung marking natin yan, kung hindi sa taas, hindi sa baba, kundi sa baba. Kasi yan, may spring yan sa loob. Ang nagpapa-under kasi dyan sa ano natin, yun sa sensor natin, meron kasing nakaabang yan na camshaft sensor, nakatutok. Ano po? Yan. Kung 6 na piston yan, ay may pulse coil yan na 6 din. Lagyan natin 1, lagyan natin ano, yan, 3. Kung ilang piston, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ano po, for example, ano, 6 na pulse coil yan. Burahin natin to guys para hindi tayo mahirapan. Ayan, ito na yung pulse coil, galing na ito sa camshaft sensor, may wire to dyan. Ngayon ito na yung magnet nya. Ngayon yung pagkakabilog na yan guys, yan, ito yung pagkakabilog na yan. Kung ilang piston yan ay, for example, 6 na piston, lagyan natin yan, 1, 2,
3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano po? Pag yan ang na-timing natin at hindi nakatapat yan dito sa pulse coil niya, ito magnet din yan eh. O yan, gumalaw yun sa ilalim, may spring to. Gumalaw yan, pumihit yan. Hindi talaga aandar yan kasi ito ang buga niyan. Halimbawa, ito yung ikot niya na ipaganito. Kung ano yung firing order niyan, yun yung pagkasunod-sunod. Ngayon, pag ito, dyan, tumama yan dyan, hindi talaga yan aandar kasi ito nagbubukas ng injector. Yung 6 na yan. Okay? Wala yan? Paano yan? Problema yan ha. Yung nagkapakpak. Ha? At ayun na nga guys, at tumandar na nga ang ating unit 6SK1. Yun nga mga kaibigan, nagpalit na nga ng computer box at nagpalit pero hindi pa rin. Yun talaga ang pinakasira ay yung marking. Pumitik yung marking na this timing. Ngayon, na-reset na natin yan. Okay, maganda na yung andar. At yan ang isa nating panibagong experience. At huwag kalilimutan guys na i-subscribe ang aking channel Torres the Electrician at i-follow na rin natin yung aking page sa Facebook page. Maraming salamat sa ulitin mga kaibigan. Alright, mabuhay po tayong lahat. Mag-ingat po sa ating pang-araw-araw. Maraming salamat po sa panunood.